Andito ako ngayon sa Capital Park Home Subdivision para ipakita sa inyo or i-share na rin sa inyo yung first time or my second time ventured into a buy, build, and sell. So bumili ako ng lot, dinevelop ko, tapos ibibenta ko. So this is my second time na patayo ng bahay and successfully, habang hindi pa tapos yung bahay, 90% pa lang ay nabili na siya. So ngayon, gawa na yung bahay, papasilip namin sa inyo kung ano yung ginawa. Papakita namin sa inyo kung ano yung nasa loob ng bahay na ginawa ko. Okay? So, ang bahay nga pala ay located siya sa barangay 179, Amparo Subdivision, North Caloocan City. So, meron siyang lot area na 106 square meters at ang kanyang floor area naman is 87 square meters. So, bungalow siya. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit bungalow yung ginawa kong bahay dito. So, yan yung ating parking lot. Tapos dito naman yung space natin para sa ating garden. So, by the way, yung first natin na project dito ay yung katabing bahay. Mamaya silipin na rin natin. So, magmula sa bahay na yon, nakabili tayo ng lot dito. Tapos, binild natin, pinagawa natin. Eto na siya. Okay. So, yun. Pasok tayo. So, naglagay ako ng space dito para sa mga plants. Actually, hindi ko pa nataniman. Nakita nyo naman, hindi pa natin nataniman dahil hinihintay natin yung buyer na makamove in dito sa property na to, saka natin siya tataniman. Bungalow ko siyang ginawa dahil gusto ko ang property na ito ay para sa mga seniors natin, na mga homeowners and investors, no? Para sa inyong mga magulang. Kasi definitely, may mga buyer talaga na bibili ng bungalow lang dahil gusto nila nasa baba lahat yung mga kwarto dahil matatanda na yung kanilang mga magulang at saka yung bibili. So, ideal sa kanila yon. Ginawa ko siyang single detach nang sa ganon kasi nga, ang market ko dito ay yung mga senior citizens. Senior citizen, no? Hindi citizens kasi isa na naman yung bahay natin. So, ang market ko dito ay senior citizen. So, ang ginawa ko siyang detach nang sa ganon, both sides, paglabas sila doon sa pintuan na yon, pwede silang umikot sa bahay nila at magdidilig ng kanilang halaman papunta dito. Ayan. So, hindi pa natin nalagyan ng halaman, but definitely, kung gusto nilang maglagay ng halaman dito sa portion na to, hanggang dito, ay pwede pa silang makapag-ikot-ikot sa bahay nila. And this is our lanay. So, ang ganda. Ang ganda ng bahay na to for me kasi talagang may personal touch. Pag gagawin ko yung isang bahay, yung isang project na gusto ko, dapat or nasa sa isip ko na ako yung titira sa bahay. So, ano dapat yung mangyayari pag ako yung titira sa bahay, pag ako'y tumanda na? So, eto yon. Gusto ko sa isang bahay ay makapag-ikot-ikot ako, no? Hindi yung nasa loob na lang ako ng buong bahay. Okay, so balik tayo doon sa bungad. So, yun yung purpose ko, bakit siya bungalow yung ginawa kong bahay dito. Nang sa ganon na rin is ma-enjoy ng inyong mga mahal sa buhay. Hindi sila maboring sa loob ng bahay. Hindi yung panunood lang ng TV yung gagawin. So, may mga ibang activities pa na pwede nilang magawa inside this house. Kaya naglagay tayo ng mga spaces. So, may space tayo sa side, may space tayo dito sa kabilang side, at may space naman tayo dito sa front. Okay, so this is our parking lot. Yung ating parking lot, it can accommodate even SUVs and van, kasyang-kasya dito sa parking lot na to. At naglagay tayo ng ganitong style, no? Actually, tubular siya. Nang sa ganun, mabigyan natin ng accent yung bahay. Kung ano yung nakikita kong uso, so dito ko siya ina-attach sa bahay. Which is eto ngayon, yung mga vertical design. Okay, so next, sisilipin natin yung ating pinaka service area. Service area, dirty kitchen, or yun. Ito yun. Kung ayaw mo magluto sa loob ng bahay, meron tayo ditong space para makapagluto ka. Or you can use this also as your laundry area. No, yun, laundry area. So kung gusto mong i-move naman dito yung inyong kitchen area, nasa inyo na rin. Tapos dito sa portion na to, kung gusto maglagay ng plants dyan, para mas maaliwalas, naglagay pa rin ako ng space. No? So, napakaganda po ng bahay na to. Okay, so, pasok tayo sa loob.
dito, naglagay ako dito ng maliit na parang porch, no? Alang, parang maliit na terrace. Tapos iniba natin yung kulay para may maagaw naman. Parang may maiba naman na kulay. Lalabas yung mga ibang kulay dyan, no? Naglagay tayo ng kulay black. Okay, so welcome to my beautiful home. Congratulations po sa nakabili ng bahay na ito. Okay? So, buksan natin yung mga ilaw. Okay. So again, yung gamit nating tiles dito ay, as you can see, porcelain tiles. By the way, yung ginamit natin, ayan, solid po yan. Okay, so yun. Dahil nga bungalow yung bahay na ginawa ko, at kadalasan sa mga bungalow na bahay is napakababa ng ceiling nila. Kaya ang ginawa ko sa bahay nito is tinaasan ko yung ceiling natin. Ayan o. Yan, napakataas po ng ating ceiling. At ginawa ko is kinoblight ko siya. Kinoblight ko, naglagay ako ng mga pin light sa bawat gilid. Tapos bumili ako ng ganitong chandelier na nag-iiba-iba yung kulay. Okay, sorry. Okay? Yan. Yan. Ito na yung ating pinaka-living area. So, living area, isang sofa, tapos dito, parang L-type na upuan, tapos dito natin imamount yung ating television kasi andyan yung ating switch. So, ayan, pagpasok yung TV, yun yung ating pinaka-living area. Okay, tapos dito naman yung ating pinaka-dining area. So, sineparate ko yung living area dito sa dining area. So, for our dining area, namang aliwalas eh. Ang taas kasi ng ceiling, kaya hindi nyo mararamdaman yung init. Talagang maaliwalas siya. So, yun. Kasi nga, gusto ko, kahit bungalow siya, mafe-feel niya or maramdaman niya yung lamig dito sa bahay. Tapos, naglagay ako ng malaking lanay nang sa ganon, yan, pwede siyang makapunta sa garden niya. Yan. Yan, ang sarap ng hangin. Yan. Pag binuksan mo to, okay, pag binuksan mo yung dalawang pintuan na yan, you don't need to open the light because of natural light. And of course, yung natural air na papasok dito sa inyong lanay. Ayan. So, ayan, no? Papatay natin yung ilaw kung gaano ka liwanag. Ayan. So, yan siya, no? Wala tayong binuksang ilaw. Okay. So, next is our kitchen area. So, for our kitchen area, gumamit ako ng 60 by 60 na tiles. So, yan yung tiles na ginamit ko naman para malinis siya. Ayoko ng kulay itim kasi basta ayoko na ng kulay itim. Gusto ko ganitong tiles para malinis siya tignan. Then, naglagay ako ng built-in cabinet sa baba. Ayan. Okay. Para sa mga kaldero no, na pwede nating ilagay dyan sa ilalim. Tapos, yung kulang ko na lang, kayo na lang ang magdagdag yung mga cupboards dito or cabinet dito sa taas. Okay? So, ayun, yung ginamit nating faucet. Ayan, ito siya. Tapos, stainless yan. Okay? Ayan, tapos, mayroon tayong yan, lagayan ng mga gulay. Pampatuyo. Yan ang pampatuyo. Tapos, ito, may saksakan para sa inyong rice cooker or gas range. Yan. Then, dito naman, may way tayo dito. Service area, palabas. O yan. Way, papunta dito sa inyong service area. Tapos, andito naman yung ating electrical, box. Tapos, dito naman sa ating toilet and bath, ito ang ginamit ko, no? Gumamit tayo ng iba't ibang accent para hindi naman boring yung CR natin. So, dito sa portion ng ating shower area, naglagay tayo ng accent na ganito. Tapos, dito naman sa kabilang side, ibang accent naman, ibang tiles naman yung ginamit natin. So, ang ginawa ko is, ito, rain shower head na shower. Tapos yan, meron pa tayong maliit na shower. Okay? Bali, ito siya.
yung ating toilet bowl. Tapos, ito naman yung ating lavatory ng basin type. Square na basin type. O, di ba? Bongga. Yung tiles na ginawa, ang tiles ginawa ko is from floor to ceiling kasi parang magmumukha talaga siyang high-end. Tsaka, ang maganda kasi pag yung tiles natin from floor to ceiling, wala na magbibiyak-biyak na mga pintura pag nabasa. No, pag nabasa, naligo ka, yung mga anak mo naglaro sa CR, nabasa yung pintura, minsan nagkakaroon ng nasisira yung pintura, natatanggal. So ang ginawa na lang natin is finol na lang nating tiles hanggang doon sa ceiling. Okay. So next, silipin natin yung mga kwarto. Ang una nating sisilipin yung kwarto dito sa malapit sa may lanay. So ito yung kwarto natin na malapit sa lanay. Actually, it's 1 o'clock in the afternoon at hindi mo mararamdaman na mainit. Then, naglagay ako dito ng maliit na bintana para makita nyo yung mga halaman doon. Dito tayo naglagay ng bintana sa lanay area. Kasi nga, ito rin naman yung space, no? Yung space para sa ating bintana o papunta doon sa lanay area na pwedeng lagyan ng bintana. So, ayun. Ayan siya. Yan siya. So, ang ginawa ko naman dito sa mga rooms, iniba ko naman yung kulay ng tiles. Para, nang sa ganon, ay hindi boring. Hindi boring yung buhay. Pero, kahit iniba ko yung tiles, magkalapit sila ng accent. Magkalapit sila ng design para hindi naman masyadong awkward. Kaya ang ginawa ko dito parang marble type, doon, ganun din dito. Ganun din dito. So kung mapapansin niyo, halos magkaparehas lang sila. Tapos ito naman yung aking pinaka master's bedroom. Okay? So for our master's bedroom, ayan, meron tayong 5 ilaw. Ayan siya. Ayan. Tapos meron ding provision dyan para sa inyong aircon, saksakan ng inyong aircon, whether it is split type or window type. Okay. So, ayan, malaking bintana din para sa inyong natural light. Ganun siya kaganda. Okay. Ayan. So, gusto ko yung bahay, yung makatira dito ay may enjoy niya yung aliwalas ng bahay kasi nga sobrang taas ng mga ceiling. Ayun, this is my second time to develop a house and lot. So, naging successful naman. Thank you so much po. Shout out po kay Ma'am Rihanna Banate from UK. Thank you so much at masayang-masaya po yung inyong nanay na nakakuha o nakapurchase sa property nito. So, we are just waiting for the loan takeout sa bank. Then after that, pwede na pong itong lipatan. So, may tubig na po ito at saka may ilaw. So may susunod tayong gagawing project. I think it's 3 units natin na gagawin. So it's a single attached house and lot. Kung gusto rin po ninyo magpagawa ng bahay na katulad nito, gumagawa din po kami. Lalo na sa mga client namin na bumili ng lot only sa Alexandra Heights. I-message nyo lang po ako para mabigyan namin kayo ng quotations about this house. Kung gusto ninyong magpatayo ng bahay na katulad nito, ganito kalaki, bungalow lang, pwede niyo po akong i-message or kahit hindi bungalow, no? 2-story townhouse, pwede rin niyo po akong i-message sa aking YouTube channel or sa aking personal number na i-flash namin sa screen. Yung isang room pala, hindi natin makita kasi nga yung susi andun sa caretaker. So, hindi yan naibigay yung isang susi, no? Dito sa isang kwarto. So, sayang, hindi natin nakita. Pero definitely, yung size neto is almost the same sa size ng isang kwarto. Okay. So, ngayon guys, is ipapasilip ko naman sa inyo yung isa kong bahay na nabenta ko na. So, ginawa ko siya, yung bahay na yon last year. Natapos siya ng December 16, 2020. Tapos, binili siya ng cash noong January 2, 2021. Silipin natin. So, yun lang. Yung bahay na yan, yun yung bahay. Tapos merong isang bahay dito. Parang ganito ko siya binili. Ganito ko siya nabili, no? It's an old house. Giniba ko lahat.
tinayuan ko ng panibagong bahay. Ayan, ngayon yung nangyari. Kasi 2 bedrooms lang siya. Yun, ginawa kong 3 bedrooms. Iniba ko talaga lahat yung floor plan. Then, ito yung isang bahay naman na binili ko siya ng as is, no? As is ko siyang binili. So, ang sabi ko, ang pangit kasi, parang hindi ko mapagandahan yung facade nung loob. Kaya ang ginawa ko is, para mabenta siya, ginandahan ko na lang dito sa portion na to, sa side na to. So, yun yung ginawa ko sa kanya. Yun yung ginawa ko. So, nung nangyari yun, ay talagang wow. Sobrang ganda niya. So, ito yung nabenta natin ng 3.8 million na cash. Sumunod naman yung isa doon. At may bago naman tayong gagawin dito. Ito siya. So, ganda na music. Okay, so tuloy-tuloy lang. May mga ongoing yung aming purchase ng lot. Hinihintay na lang namin yung release ng title. Pero nakapag-down na tayo doon sa owner. So, ang lot area niyan is 148.5 square meters. So, almost 149 square meters. So, yan. Corner lot siya. So, ang maging price pala ng bahay natin dyan is roughly nasa mga 5.8 million and up. Single attached din siya. Gagawin ko ng paraan na maging 4 bedrooms, then 2 toilet and bath. Para mas maraming kwarto, mas maganda, no? Kasi marami naghanap na mas maraming kwarto. Then, this is very accessible sa lahat ng mga transportations, malls, sa major malls dito sa Fairview, no? We have 3 giant malls here. And we are around 7 minutes from that malls like SM Fairview, Robinsons, Novaliches, and Fairview Terraces. Malapit din tayo sa MRT 7 station. Kaya siya dito mabenta sa lugar na to. Then, aside from that, this is 100% flood-free, no fault line. Okay. So, comment guys if you want to learn about buy, build, and sell. Gagawa ko ng video na separate para sa inyo, para maturuan namin kayo on how to start a buy, build, and sell business. Okay? So again, this is Roger Camacho, your licensed real estate broker. Thank you so much for watching and God bless.